Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Cebu. Ito po ang kwento. Taong kasalukuyan. Ito ang taong na nangyari ang pangyayaring ito. Bagong-bago pa lang talaga. Tungkol ito sa kapatid kong 25 anyos na si Salde, na sa pagpasok na itong panibagong taon na to, iba't ibang sakit ang dinadamdam. Nalilito ako minsan sa kakaisip mo, ano ba talaga ang nangyari sa kapatid ko? Celso! Celso! Halos mabunggo na ako kung saan-saan sa pagmamadali nang marinig ang malabakang hiyaw ng kapatid kong si Salde. Oh, bakit? Napa ako ang tingin ko sa tiyan niyang tila lobong pinalobo. Para itong dagat na umaalon-alon pa. Hindi na rin maipinta pa ang itsura ni Salde. Para itong buntis na ilang segundo na lamang manganganak na. Tulungan mo ako, sabi ni Salde. Panandalian pa akong napa ako sa kinatatayuan ko. Hindi ito ang unang beses na nangyari. Noong nakarang linggo pa, itiniis niya ang napakalaking bukol sa likuran ng kanyang liig na nagpapahirap sa kanya. Nitong nakalipas na 3 araw din, ay hindi ito makatayo sa higaan dahil ang mga binti niya ay tila prutas na napasobra sa hinog. Hindi pa mapigil-pigilan ang pagdurugo nito. Kahapon lang din, halos maging kalansay na siya sa sobrang paglabas ng kinain. Kahit na 1 kutsara pa lamang ang naisusubo niya. Ilang plato naman ang isinuka niya. Hindi ko matukoy kung ano ang nangyari sa kapatid kong ito. Pero sigurado ako, ikinarma na to sa sobrang babaero nito. Ayan na! Kinarma ka na siguro dahil sa mga babaeng pinaglalaruan mo. Hindi ko rin mawari kung saan nagmanang isang to. Dahil hindi naman babaero si Papa. Hindi rin naman lalakero si Mama. Maging ako, hindi pa nakapasok sa usapang pag-ibig. Hindi rin maikakabit ang salitang babaero sa aming angkan. Maliban na lang talaga sa kapatid kong ito. Kaya niyang pagsabayin ang 5 babae sa 1 linggo. At kung sabay siyang sinagot ng 5, pagtapos ng linggong yun, sabay niya rin hihiwalayan. Walang linggong hindi napapaaway si Mama dahil sa mga inang na sumusugod dito sa bahay dahil sa kagagawa ng loko kong kapatid. Pwede bang tumulong ka na lang? Wala kang ibang ambag sa buhay ko. Hindi puro kasatsat. Naririndi na ako sa'yo, sabi pa niya sa gitna ng pagdadaing nito. Napatawa naman ako ng mapakla. Talaga ba? Kung ambagan ng sa buhay ang pag-uusapan, mas ikaw ang walang naibahagi. Parwisyo ka lang sa pamilya natin. Ganti ko naman. Tumigas ang mukha niya at magsasalita na sana nang pumasok si Mama at may daladalang kung anong halaman.
Napaiwas naman ako ng tingin. Sabay dakdak. Talaga ba, ma? Nagmukha ng gubat tong bahay natin saka dadala mo ng kung ano-anong halaman. Celso, ano ka ba? Ginagawa ko naman to para sa kapatid mo. Sita ni mama habang dinidikdik ang mga halamang hindi ko malaman kung anong pangalan. Ang mga malalapad na dahon naman, idinikit niya sa lumulubong tiyan ni Salde. Samantalang ang dinikdik niyang dahon ay pinanguya niya sa kanya. Pailing-iling na lumabas ako ng kwarto. Kahit kapatid ko yun, hindi ako naaawa sa kalagayan niya. Salbahe na kung salbahe. Sa paniniwala ko kasi, sinisingil na siya sa mga kasalanan niyang nagawa. Hindi lang naman pagiging babaero ang kasalanan niya sa mundo. Siya rin ang naging dahilan ng pagkamatay ni Papa. Masakitin kasi siya nung kabataan niya. At sa pagmamahal ni Papa sa kanya, siya na lang ang laging inuuna niya. Napabayaan na ni Papa ang sarili sa pagbuhos ng lahat ng atensyon kay Salde. Hanggang sa siya na ang nagkasakit at huli na nang malaman namin. Siya ang responsable sa paningin ko sa pagkawala ni Papa. Ipinuwesto ko ang sarili sa harap ng mesa sa labas, saka nagtimpla ng kape. Celso! Halos matapon ang tinimpla ko sa pagkagulat. Manong Pedroso, kayo lang pala. Nakakagulat naman po kayo, sabi ko. Umupo naman siya sa tapat ko at nag-umpisang magdaldal. Ano naman bang nangyari kay Salde? At gano'n na lamang ang pagkataranta ng mama mo sa pangunguha ng mga halamang gamot. Humigop muna ako ng kape bago ko sinagot si Mang Pedroso. Manong, nagsimula na kasi magbayad si Salde ng kasalanan niya. Kaya yun, panibagong paghihirap na naman ang kinahaharap. Natahimik ang matanda na tila ba nahulog sa malalim na pag-iisip. Ipinagpatuloy ko naman ang pag-inom ng kape. Hindi kaya nakulam ang kapatid mo na yan, Celso? Ako naman ang natigilan sa sinabi ni Manong Pedroso. Kulam? Totoo ba talagang mga ganyang bagay? 2022 na po. Hindi ko alam kung saan yung kinukuha yung mga ganyang impormasyon nyo. Natatawang sabi ko. Kung may kulam-kulam man, marahil sa kapanahunan nyo po yun. At hindi na sa makabagong panahon ngayon. Dagdag ko pa. Yan na nga ang problema. Dahil ang kabataan sa panahon ngayon ay hindi na naniniwala sa mga salita namin. Dismayadong sagot ni Manong Pedroso. Celso, hindi normal at hindi biro ang paghihirap na nararanasan ng kapatid mo. Lalo na't sa iba't ibang uri ng pasakit na nilalabanan niya. Ay naku, Manong Pedroso. Malapit nang gumabi. Umuwi na lang po kaya muna kayo. Magtataboy ko rito. Kulam-kulam. Ang pinagsasabi niya itong matandang to. Naiwan niya atang pag-iisip sa makalumang panahon. Tatalikod na sana ako. Nang hilahin ni Manong Pedroso ang braso ko paharap sa kanya. Iyan din ang rason kung bakit namatay ang papa mo. Hindi mo ba alam? Makahulog ang sambit ni Manong Pedroso. Ano pong sabi niyo? Nagtataka kong tanong pabalik. Nakulam ang papa mo. Napapansin kong may kakaiba sa papa mo. Kaya nang makakuha ako ng pagkakataon,
inanyayahan ko siya sa bahay ni paring Tonyo. Natukoy ni pare ang iniindang sakit ng papa mo. Hindi ito normal na sakit ng isang tao. Nakulam ang papa mo. Sinabihan namin siya sa mga nararapat niyang gawin. Pero isinawalang bahala niya ang mga bili namin dahil hindi siya naniniwala. O anong kinalabasan? Namatay siya. Teka nga po, Manong Pedroso. Binawi ko ang braso ko sa pagkakahawak niya. Namatay si Papa dahil may cancer siya. At hindi dahil sa lintik na kulam na yan. Celso! Celso! Napalingon naman ako sa bahay nang umalingaw-ngaw ang sigaw ni Mama. Nagmamadaling pumasok ako. Bakit po? Halos bumaliktad ang sikmura ko nang makitang nagsilabasa ng mga uod sa tiyan ni Salde. Nahinang-hina na sa mga oras na to habang nakaratay. Celso, ang kapatid mo. Napatanga na lang ako sa aking kinatatayuan. Mas lalo pa akong naging estatwa nang may napakalaki at napakahabang ahas na lumabas mula sa bibig ni Salde. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Ngunit gumapang lang naman ang ahas mula sa bibig nito, palabas at lumayo. Maging si Manong Pedroso ay napatagilid nang makasalubong niya yung ahas na yun sa pinto. Mahabag ang langit. Bulalas pa ni Manong. Panandali ang namayani ang katahimikan sa pagitan naming apat. Ako, si Mama na humihikbi sa gilid, si Manong Pedroso, at si Salde. Na sa mga oras na to, parang patay na dahil hindi na gumagalaw. Hindi na magandang kalagayan ni Salde. Dalhin na natin siya kay paring Tonyo nang masuri ang kanyang karamdaman. Suhestyon ni Manong Pedroso. Si paring Tonyo ay kumpare nila Manong Pedroso at nila tatay na may nalalaman sa panggagamot. Hindi sumagot si Mama at panay lang ang hikbi sa gilid. Sa kalooban ko naman, inakaramdam na rin ako ng awa sa kapatid ko. Saksi ako sa paghihirap niya sa iba't ibang karamdaman nitong nakaraan at sa ngayon. Kaya kahit pa may galit ako sa kanya, hindi naman yung rason para tingnan ko na lang siyang nagdurusa. Ma, ipatingin na natin si Salde. Hindi nakasagot si Mama dahil nasa kaligitnaan pa siya ng paghikbi. Kaya si Manong Pedroso na lang ang sumagot. Mag-aalas 6 pa naman. Bukas pang pagamutan ni paring Tonyo. Sandali, natawag lang ako ng tricycle. Pagkatapos niyang sabihin yun, nagmamadali nang lumabas si Manong Pedroso. Inayusan ko naman si Salde nang masusuot niya ito. At nang makabalik na si Manong Pedroso, kasama na ang tricycle, itinahak na namin ang daan patungo dun kila Mang Tonyo. Kilala si Mang Tonyo sa aming lungsod bilang dalubhasa sa mga bagay katulad na lamang ng barang, ulam, sapi, mga karamdamang hindi matukoy-tukoy ng siyensya, at iba pang kagagawan ng itim na mahika. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa ganito. Ganon din sina Mama at si Papa. Pero ano nga bang magagawa ko kung siya lang din naman ang makakatulong sa kapatid ko? Pagkarating namin
Sa tapat ng bahay ni Mang Tonyo, sinalubong niya kami. Pasara na ang kanyang pagamutan nang makarating kami. Pero dahil sa kasama namin ang kumpare niyang si Manong Pedroso, itinanggap kami ni Mang Tonyo bilang kahuli-hulihang magpapagamot sa araw na ito. Nang maihiga si Salde sa higaang gawa sa kawayan, agad siyang sinuri ni Tonyo. Habang ginagawa ang proseso, hindi ko maiwasang tingnan ang bawat sulok ng kanyang bahay pagamutan. Napakaraming garapong na may iba't ibang laman. Meron ding mga tangkay na mga halamang gamot, mga buto, mga pangontra at iba pa. Masasabi kong napakahusay nga niya sa larangang ito dahil sa mga kagamitang nakikita ko. Ang kaso nga lamang, tanging lampara at kandila ang nagbibigay liwanag, kung kaya't medyo madilim dito. Ewan ko din kung bakit hindi niya ginamit ang kuryente. Kulam. Napatingin kaming lahat kay Mang Tonyo nang sambitin niya ang katagang iyon. Walang ni isang nagsalita sa amin, liban na lang kay Mang Tonyo. May nagpakulam kay Salde. May nakaway ba siya o nakaalitan? Tanong ni Mang Tonyo kay Mama. Hindi ko alam. Wala namang kaming alam sa pinagagawa niya, sagot ni Mama. Halat ng kinakabahan. Malalaman naman po ninyo kung sino yun, di ba? Singit ko naman. Oo, mahahanap at matutukoy natin kung sino ang may kagagawa nito. Ganun po ba? Di gawin nyo na, sagot ko pa. Tumalima naman si Mang Tonyo at nagsagawa na naman ng isang ritual. Tahimik lang kaming naupo sa kanyang harapan at pinanunood siya sa kanyang ginagawa, habang sa gilid naman namimilipit na si Salde dahil sa paglaki ng tiyan nito. Makalipas ang ilang minuto, ibinulat na ni Mang Tonyo ang kanyang mga mata. Kakilala lang ninyo ang kumulam kay Salde. Pagkukumpirma pa ni Mang Tonyo. Pagtataka naman ang gumuhit sa pagmumukha namin ni Mama nang marinig ang sinabi ng matanda. Sino naman? Wala akong maisip sa pamilya namin na gumawa nito, dahil halos lahat ng miyembro ng angkan namin mapagkakatiwalaan at wala sa bokabularyo namin ang kulam-kulam niyan. Kaya sino nga ba? Ulitin niyo na lang po. Baka nagkamali lang kayo, saad ko naman. Hindi ako kailanman nagkamali. Iyan ang sagot sa ritual na isinagawa ko, sagot ni Mang Tonyo. Kung ganun, sino sa kaanak namin? Naguguluhang tanong ni Mama. Kilalang kilala niyo siya, madiing sambit ni Mang Tonyo. Sino po? Hindi ko mapigilang itanong. Siya rin ang kumulam sa papa mo, sagot sa akin ni Mang Tonyo. Pagkadinig ko dun, napatawa ako sa sinabi niya. Bakit naman nasali sa usapan si Papa? May sakit si Papa at hindi nakulam. Ano ba kayo? Hindi. Tama si Mang Tonyo. Nakulam ang Papa mo, sagot naman ni Mama. Kaya blankong napatitig ako kay Mama. Huli na nang malaman ko ang totoo. Sinabi ko lang sa inyo ng kapatid mo
na may sakit ang papa mo. Pero ang totoo ay nakulam siya. Kinulam siya ni malungkot na pagtatapat ni mama. Pero ang mas nakakuha ng atensyon ko ay ang pagbiti niya sa kanyang salita. Kinulam nino ma? Tanong ko. Sa halip na sagutin ay humikbi si mama. Kung ganun, isang kasinungalingan pala ang paniniwalang may sakit si papa. Dahil ang totoo ay kinulam din siya. Ma, sino? Sino may gawa nun? Nangilid na rin ang luha ko nang tumingin sa aking mga mata si mama. Nabasang-basa na rin ang luha. Ang lola Feli mo. Halos mawalan ako ng lakas sa sinabi ni mama. Si Lola Feli. Siya ang nanay ni mama na nakatira sa General Santos. At sa nalalaman ko, inaayawan niya ang pagsasama ni mama at papa. Ang gusto ni Lola Feli ay magtapos si mama sa kinuhang kurso, pagkatapos ay mag-abroad. Pero nang makilala ni mama si papa, ay nagbago na ang lahat sa kanila. Malapit si Lola na maging sa buhay ni mama ay siya lagi ang nasusunod. Maging ang kinuhang kurso ni mama sa kolehiyo ay siya rin ang nagdesisyon. Kaya raming desisyon sa buhay na labag sa loob ni mama. Pero dahil nga ina niya ito, ay wala siyang magawa kundi sundin niya. Lahat ng iyon ay natapos ng magsama si mama at papa. Marahil ito ang dahilan kung bakit niya nagawa ang walang kapatawarang bagay na to. Noon pa man, hindi na kami katanggap-tanggap sa poder ng angka ni mama. Na tila ba isa kaming basurang hindi nila maatim-atim na pulutin. Sa tuwing sasadya rin kami ron, samot-saring sumpa ang natatanggap namin. Pero sa ngayon, hindi ko na lubos maisip na magagawa niyang ipakulam ang apo at manugang niya. Siguro ay plano niyang ubusin kami. Tinapos na niya si papa. Pinagdusa naman niya si Salde. Nasa amin na ni mama ang susunod nito. Pwede nating pagbayarin ng kumulam kung gusto ninyo. Sagot naman ni Mang Tonyo. Pwedeng bumalik sa kanya ang ginawa niyang pangkukulam. Sasagot na sana ako sa sinabi ni Mang Tonyo nang magsisisigaw si Salde dahil sa tindi ng sakit. Lumubo ang kanyang tiyan at nagsilabasan na naman ang hindi mabilang-bilang na uod sa kanyang katawan na para bang isang bangkay na matagal na sa hukay. Nagwawala na rin si mama sa nasaksiyang paghihirap ng anak. Ako naman sa kabilang banda ay hindi maalaman ang gagawin. Sigaw ng sigaw si Salde, namimilipit sa sobrang sakit. Kumilos naman si Tonyo at nagsagawa ng iilang ritual. Hinintay namin ang kalalabasan. Pero mas lumala lang ang sitwasyon ni Salde dahil maging sa bibig nito may lumalabas na rin na insekto. Masyadong malakas ang kalaban. Daing ni Mang Tonyo. Kitang-kita ko rin kung gaano siya nahihirapan sa pang-agap sa kalagayan ni Salde. Tumulong na rin si Mang Pedroso.
Pero parang walang nangyayari. Panay dasal si Mama habang yakap-yakap ako. At kitang-kita sa mga mata ni Saldi iyang sukdulang hirap na nagsasaad ng kapaguran at pagsuko. Matatapos lang ang paghihirap ng kapatid mo kung maiibabalik ang kulam. Gawin mo na! Gawin mo na po! Natatarantang pinutol ko ang salita ni Mang Tonyo. Kumilos naman agad si Mang Tonyo. Ilang sandali pa, tila gumagaan ang pakiramdam ni Saldi. Patuloy pa rin sa ginagawang ritual niya si Mang Tonyo. Ngunit dahan-dahan, tila nakakabawi si Saldi. Paunti-unti na rin bumabalik sa normal ang laki ng tiyan niya. Tumingin sa akin si Mang Tonyo, saka tumango. Ipinapahiwatig na maayos na nga ang kalagayan ng kapatid ko. Pero sa likuran ng aking isipan, hindi ko maiwasang masaktan at humingi ng tawad sa naging pasya. Dahil alam ko, sa puntong ito, may buhay kaming tinapos dahil sa pasyang yun. Makalipas ang 3 araw, inabalitaan ko na lang na pumanaw na si Lola Feli. Batay sa balitang natanggap mula sa mga kapatid ni Mama, lumubha raw ang karamdaman nitong diabetes na naging sanhi upang ikamatay nito. Pero batid ko ang naging katapusan ng buhay ni Lola, ikapalit sa panunumbalik sa normal ni Saldi. Natapos nga ang paghihirap ng aking kapatid. Winakasan naman ito ang buhay ni Lola, na siya ring naging dahilan ng punot dulo ng lahat ng pangyayari. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel. Maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin, napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Maraming salamat. Kumari din po, pwede pong paki-share po. Maraming salamat po. Shoutout ko lamang po ang grupo ni Jerome Hijastro na nakikinig sa sitio Puro Topol Weste, kay Kapitan Lito Tormon, Kagawad Pesoy Marcon Jr. at Kagawad RD Huyo ng Barangay Topol Weste,
from Kagawad Rex, Totong Bisite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay I'm a Player 541. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Kuya Gio ng Muntinlupa. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant dyan po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout sa mga taga Muntinlupa po dyan, kay Boss Rolly, kay Boss Alan, kay Boss Ramil, kay SG Pampelo, Gomez, Reyes, at sa Cuerdo family from Albay. Shoutout po sa inyo dyan. Maraming salamat po. Happy listening to Villanes family, especially kay Lisa, Eric, Vani, Eddie, at kay Tandang Elena Villanes ng Bacolod from Boss Evans. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera, boss. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Beshin 6045. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Dalisay Concepcion. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Elena Ravina Villanes. Happy 90th birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo, Ma'am Elena. Shoutout din po kay Ma'am Jacqueline Espino. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Marlon Perez. Itito boy, salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ruel Verano, dyan po sa may Cebu. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Lola Cording ng Suha, San Teodoro, Oriental Mindoro. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Andy Galoso. Shoutout po. Shoutout din po sa tropang One Battle. Mula po kay Boss Ryan Valenzuela. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Biloy Sevilla. Kay Boss Raul Manderegma. Kay Boss Rundi Espiritu. Boss Oliver Sotel. Boss Nonoy Panesan. Boss June Lloyd de Los Angeles. Boss Stephen Sevilla. Boss CJ Kalikot, kay Boss Reynante Escunya, kay Boss Sam Tayas, kay Boss Doc Cesar Eusebio. Shoutout po sa inyo dyan po sa may Blooming Treat, Dimasalang. Maraming salamat po sa pakikinig. Kay Boss Ryan Valenzuela, shoutout po sa iyo, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pag-share po sa ating kwento. Salamat po, boss. At shoutout din po kay Boss Dipred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Dipred. Dipred Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Dipred. May time po kayo, bisita lang po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas,
Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos family dyan po sa may Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria at kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Roel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Milania Roel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo. Boss Leah Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita ng channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olaivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Mayo, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita lang sa channel. Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Ploxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyo, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Maliling, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manuel at Horror Stories, may time po, kabisita lang sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po.
Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Swol, shoutout sa'yo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reina Zacate, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po din yung ating kwento. Pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.